Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros, kompanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay ating pong talakayin ang Executive Order number 110. Ito po yung tinatawag nating National Energy Emergency at Uplift, no? Na ngayong araw na to ay pinirmahan na po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, dahil dyan, ang Pilipinas po ay formal na pumasok sa isang yugto ng krisis sa enerhiya dahil sa mga geopolitical na tensyon sa Middle East na nagresulta sa pagharang sa Hormuz Strait. Yung Hormuz Strait po, dyan po dumadaan yung mga malalaking barko na naglalaman ng mga langis, no? At idinideliver yan sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Excuse me. Upang maprotektahan ang ekonomiya at ang bawat tahanang Pilipino. Gilagdaan po ngayon ng ating Pangulo ang Executive Order 110 at layunin po nito ang mabilis na pagtugon sa banta sa supply ng langis at kuryente sa bansa. So sa paggawa nitong Executive Order 110 ay meron po itong mga legal na basihan. May legal framework to, hindi lang to basta-basta ginawa upang makontrol ang presyo ng mga petroleum products. Ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng Executive Order 110 ay nakasandal sa mga sumusunod na matibay na haligi ng batas. Unang-una po dito, siyempre, ito ang pangunahing legal na basihan. Yung Article 6, Section 23, Paragraph 2 ng ating pong 1987 na Constitution. Ang pundasyon ng emergency powers na maaaring ibigay ng Kongreso sa Pangulo sa panahon ng pambansang krisis. Actually, itong ating krisis na to ay after effect ito ng gera doon sa Middle East. Kung wala namang gera ay hindi tayo makakaranas ng ganitong katinding problema, lalong-lalo na yung pagtaas ng presyo sa petroleum products, sa mga langis, sa krudo, diba? So, isa pang batas ay yung RA 7638, no? Yung Department of Energy Act of 1992. Ito po yung batas na nagbibigay sa Department of Energy ng mandato na bumuo ng mga plano at kumuha ng mga hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng energy. Pangatlong basihan, yung Republic Act 9 number 8479. Okay, doon sa ilalim po ng Section 14 na Paragraph E. Ito po yung tinatawag natin the Regulation Act of 1998. Ipanaliwanag ko itong pahapiaw kanina sa usapang batas. Pero dito detalyehin natin. Ito po yung isa sa pinaka-critical na basihan ng Executive Order 110. Isinasaad ng probisyong ito na in times of national emergency, when the public interest so requires, the Department of Energy may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Okay? So, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, although dinidikta ng RA 84799 na may pre-market, no? At malaya ang industriya ng langis na sila ang bahalang magdikta ng presyo. Deregulated nga, kaya tinawag itong deregulated law. Pero kahit na ganon, may kapangyarihan po ang gobyerno na idirekta ang mga pribadong kumpanya kung paano ipapamahagi ang kanilang supply para sa kapakanan ng publiko. So, yun yan. So,
hindi sa lahat ng oras, no, happy moments dun sa oil companies. Kapag meron tayong ganitong klaseng emergency at may force majeure, diyan papasok yung section ng 14 paragraph E ng deregulation law. Okay, so ano yung mahahalagang provision ng Executive Order 110? Okay, dito ipinatutupad ng ating gobyerno yung emergency takeover. Binibigyan ng direktiba ang Department of Energy na gamitin ang Section 14, Paragraph E ng RA 8479 upang masiguro na ang mga stock ng langis ay mailalabas ng tama at maiwasan ang hoarding o artipisyal na pagtaas ng presyo. Alam nyo, minsan hindi natin na mawawala sa ating isipan na pinagsasamantalahan ng publiko no, ng bumubulusok na pagtaas ng presyo ng mga gasolina, ng mga diesel. Okay? So, ano yun naman yung uplift package? Ito po ay isang komprehensibong tulong para sa mga sektor na pinaka-apektado. Binibigyan sila ng fuel subsidy. Ibig sabihin, may ayuda para sa mga driver ng jeepney, no, at mga magsasaka, yung mga mangingisda. So, merong ayudang matatanggap yan sa gobyerno. At magkakaroon din ng price stability rito under this emergency power. Pagbabantay kasi sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang ini-aim din ng order na to, at pati yung gastos sa transportasyon. Okay? Okay. Inaatasan din ng MMDA at iba pang ahensya na magbigay ng exemption sa number coding para sa mga truck na nagdadala ng langis at pagkain upang hindi mabulaga ang supply ng bansa. So kung mapapansin niyo sa kalsada na nandiyan na naman yung mga dambuhalan truck ng mga langis, ng crudo, ng mga gasolina, diesel, dahil po yan sa Executive Order 110, may exemption sila ngayon sa number coding. Okay? So dito, meron din pagpapatupad ng mga flexible work arrangements sa gobyerno at pribadong sektor upang magpababa, no, o kaya mapababa ang kabuuang demand sa kuryente at gasolina. Ako sa opisina ko, gano'n na din no? Ang tao ko naka-work from home. Ay, kasi naman, para makatipid sa transportasyon, pagkain, pati ako mismo, yung ilaw, hindi na ako gagastos ng ilaw masyado sa opisina. Di ba? Pati tubig. Okay? So, ito pong paglalagda ng Executive Order number 110 ay hindi lamang po isang administratibong hakbang. Ito po ay isang manifestasyon ng police power ng Estado. Diyan po pumapasok yung constitutional law. Isa sa pinakamalakas na kapangyarihan ng Estado ay ang paggamit nito ng police power. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng pamahalaan na protektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan sa itaas, no, ng anumang interes. Okay? So, bagamat ang Pilipinas ay yumayakap sa prinsipyo ng free market sa ilalim ng RA 8479, yung deregulation law. Diniscuss natin to, free market in relation to law of supply and demand. Ito pong batas na ito ay hindi isang lisensya para sa mga korporasyon na maghari-harian sa panahon ng paghihirap ng bayan. Hindi absolute, no, ang ibinigay sa kanyang pribilehiyo. Ang Section 14, Paragraph E ay nagsisilbing matibay na paalala. Ang pribadong karapatan sa negosyo ay humihinto kung saan nagsisimula ang pambansang banta, katulad ng nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Ngayon, sa ilalim po ng Executive Order 110, ang invisible hand ng merkado ay pansamantalang pinapalitan ng kamay na bakal ng Estado
upang masiguradong walang Pilipino ang maiiwang dilat ang mata sa dilim o gutom dahil sa kawalan ng transportasyon. Ang executive order po na ito ay nagpapatibay sa doktrina na ang energy security ay national security. Sa modernong panahon, ang bansa na walang kontrol sa kanyang enerhiya ay bansang walang tunay na soberenya. So, sa pamamagitan ng paggamit sa mga probisyon ng RA 8479 at Republic Act 7638, ipinapahayag ng pamahalaan na ang kuryente at langis ay hindi lamang mga commodity, kundi mga essential lifelines na dapat manatiling abot kaya at sapat anuman ang mangyari sa pandaigdigang politika. So yan po yan ang naging dahilan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kaya't agad-agarang pinirmahan ang Executive Order 110 upang pigilan ang bumubulusok na presyo pataas ng mga langis, krudo, gasolina sa ating merkado. Ang tagumpay po ng Executive Order 110 ay hindi lamang nakasalalay sa mga pirma sa papel ng ating Pangulo, kundi sa epektibong pagpapatupad ng uplift package at sa kooperasyon ng bawat sektor. Ito po ay isang pagsubok sa katatagan ng ating mga institusyon. Ang mensahe po ng Executive Order 110 ay malinaw. Sa panahon po ng National Energy Emergency, ang interes ng publiko ang supremong batas. Salus populi es suprema lex. Walang higit na mahalaga kaysa sa pagtiyak na ang bawat tahanan ay may ilaw, ang bawat driver ay may pasada, at ang bawat industriya ay nananatiling buhay sa gitna ng unos. Alam niyo po mga kababayan, ito pong krisis nito ay dapat magsilbing hudyat para sa mas mabilis na transisyon tungo sa energy independence. Kanina nga sa usapang batas ay papyo pinag-uusapan namin yung transition ng renewable energy sa mga industriya katulad ng agrikultura at ng mga manufacturing firms na yan, no? Kung na-develop lang sana talaga agad yung mga renewable energy projects sa ating bansa, hindi tayo totally talaga nakadepende dito sa mga supply ng langis at krudo sa Middle East. Anyway, ito pang Executive Order 110 ay isa pong pansamantalang panangga lamang. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan sa pagbuo ng sarili nating mga mapagkukunan ng lakas upang hindi na tayo kailanman muling maging bihag ng mga kaganapan sa ibang bansa. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.